Bago pa man maitala ang kasaysayan, bago pa dumating ang bakal, tinta at papel, may nauna ng yugto ng buhay dito sa ating kapuluan. Sa gitna ng kagubatan, kuweba, tabing ilog at paanan ng bulkan, nabuhay ang mga unang Pilipino na may sariling paraan ng paglikha, pakikibaka at pananampalataya. Sa panahong ang bato ang kanilang pinakamatalim na armas, doon nagsimula ang mga kwentong humubog sa ating pinagmulan. Sa video na ito, babalikan natin ang 6 na misteryosong kwento mula sa panahon ng bato. Mga alamat at pangyayari na hango sa arkeolohiya, paniniwala at alamat ng ating mga ninuno. Mga kwentong hindi lang basta kasaysayan, kundi mga bakas ng ating kaluluwa bilang isang bayan. Paano kung ang kuweba sa Palawan ay hindi lamang tahanan, kundi dating nilalang na nabuhay? Paano kung ang isang sandatang bato ay may kapangyarihang magpanalo ng digmaan? At paano kung ang kwintas ng isang babae ay may taglay na alaala ng mga diwata? Sa likod ng mga bato, abo at buto, may mga kwento ng kabayanihan, kaligtasan at hiwaga, mga kwentong muling bubuhayin ngayon. Kaya, handa ka na bang buksan ang pinakamatandang kabanata ng ating kasaysayan? At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Ang pangangaso sa panahon ng bato. Sa malalim na kagubatan ng sinaunang Pilipinas, matatagpuan ang isang maliit na pangkat ng mga taong naninirahan sa gilid ng ilog. Isa sa kanila si Datula Khan, isang matipunong lalaki na kilala sa kanilang pamayanan bilang mahusay na mangangaso. Panahon pa ito bago dumating ang bakal. Ang lahat ng kanilang gamit ay yari sa bato, buto o kahoy. Bago sumikat ang araw, naghanda si Lakan. Bitbit niya ang kanyang sibat na matalim ang dulo. Inukit sa batong matagal niyang pinatalas gamit ang batong panghasa. Kasama niya ang ilang kasapi ng tribo. Tahimik sila habang gumagala sa gubat, nagmamasid sa bawat galaw ng mga dahon, sa bawat yapak sa lupa. Bigla may kaluskos. Sa malayo, nakita nila ang isang malaking usa na umiinom sa batis. Lumuhod si Lakan, kinapa ang lupa, at sinalat ang direksyon ng hangin. Tumango siya sa kanyang mga kasama, senyas ng pag-atake. Tumakbo siya, mabilis at tahimik. Ibinato niya ang sibat. Tumama ito sa tagiliran ng hayop. Nag-ugong ang usa at tumakbo sa gubat, ngunit hinabol ito ni Lakan hanggang sa tuluyang bumagsak. Ang tribo ay nagdiwang. Ang isang matagumpay na pangangaso ay nangangahulugang pagkain para sa kanilang lahat sa loob ng maraming araw. Pagbalik nila sa pamayanan, sinimulan ang ritual ng pasasalamat sa mga espiritu ng kagubatan. Sa paligid ng apoy, habang niluluto ang karne, ikinuwento ni Lakan ang kanyang karanasan, isang alamat na muling isasalin sa susunod na henerasyon. Sa panahon ng bato, ang pangangaso ay hindi lamang paraan ng kabuhayan. Isa itong sining, isang ritual, at isang koneksyon sa kalikasan. Patunay ng matinding talino, tiyaga, at pakikipag-isa ng sinaunang Pilipino sa mundo na kanilang ginagalawan. Paglipat ng tribo dahil sa pagputok ng bulkan, sa paanan ng isang matayog na bundok na tinatawag ng mga ninuno bilang Apo ni Apoy,
Naninirahan ang tribo ni Daya. Sa loob ng maraming henerasyon, doon sila namuhay. Nangangalap ng bungang kahoy, nangingisda sa lawa, at sumasamba sa kalikasan. Tahimik ang kanilang mundo, hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Mula sa malayo, narinig ni Daya ang isang dagundong. Akala niya'y kulog, ngunit hindi ito tumigil. Lumindol ang lupa, gumalaw ang mga bato, at sa di kalayuan, nakita nilang lumuluha ng apoy ang bundok. Ang apo ni Apoy ay muling nagising. Nagsimulang bumuga ito ng makapal na usok at nag-aalab na bato. Nagmadaling tumakbo ang buong tribo, dala ang kanilang mga gamit. Mga palayok na yari sa luwad, mga alagang aso, at mga sagradong bato ng kanilang mga ninuno. Hindi lahat ay nakaalis. May ilan sa matatanda ang naiwan, naniniwalang dapat silang manatili sa lupa ng kanilang mga ninuno. Tumawid sila sa ilog, sa gubat, at sa mga bundok. Sa loob ng maraming araw, naglakad sila hanggang sa marating ang isang bagong lupain na may sariwang tubig at maraming hayop. Doon muling nagsimula ang tribo. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng buwan, nag-aalay pa rin sila ng dasal sa bulkan. Hindi bilang tahanan, kundi bilang paalala. Ang pagputok ng bulkan ay isang trahedya, ngunit naging simula rin ng panibagong yugto sa kanilang kasaysayan. Sa panahon ng bato, ang likas na kapaligiran ang humuhubog sa buhay ng tao, at bawat paglipat ay may dalang kwento ng tapang, pag-asa at pagbubuo muli ng mundo. Mga batong palamuti ng sinaunang kababaihan. Sa baybayin ng isang sinaunang pulo na ngayoy bahagi ng Panay, naninirahan ang tribo ni Alon. Kabilang sa kanilang mga pinakakilalang miyembro ay si Mayari, isang kabataang babae na hinahangaan sa kanilang pamayanan, hindi lamang sa ganda, kundi sa likhang sining na kanyang ginagawa. Habang ang mga lalaki nangangaso at nangingisda, si Mayari at ang ibang kababaihan ay gumagawa ng palamuti, mga kwentas, pulseras, at hikaw na yari sa makukulay na bato, kabibe, buto ng hayop, at minsan kahit ngipin ng pating. Ngunit ang pinakapaborito ni Mayari ay ang batong manunggal, isang makintab at berdeng bato na parang sumisigaw ng sinaunang hiwaga. Hindi lang ito palamuti. Para sa kanila, ang bawat bato ay may kaluluwa. Kapag isinuot mo ito, pinoprotektahan ka nito laban sa masamang espiritu. Kapag binigay mo ito bilang regalo, tanda ito ng malalim na tiwala at pagmamahal. Isang araw, naglakbay si Mayari sa ilog upang maghanap ng panibagong batong gagamitin. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang kakaibang bato. May hugis buwan at tila may ukit na hindi gawa ng tao. Ipinakita niya ito sa matandang babaylan ng tribo. Sabi ng matanda, "Iyan ay bato ng mga diwata. Taglay nito ang alaala ng mga nauna sa atin." Mula noon, nagsuot si Mayari ng kwintas na gawa sa batong iyon. Bawat batang babae sa kanilang tribo ay nangarap makalikha rin ng sariling palamuti, hindi lamang bilang palamuti ng katawan, kundi bilang sagisag ng kanilang pagkatao, dangal, at koneksyon sa kalikasan. Sa panahon ng bato, ang kagandahan ay hindi lamang panlabas. Ito ay bahagi ng kultura, paniniwala, at pagkakakilanlan ng sinaunang kababaihan, mga babaeng ginawang sining ang bawat hibla ng kanilang pagkabuhay. Ang alamat ng kuweba ng Ile, El Nido. Noon pa mang libu-libong taon na ang nakalilipas, bago pa man marating ng tao ang mga tuktok ng bundok at kailaliman ng dagat, ay naroon na ang kuweba ng Ile sa El Nido, Palawan, isang dambuhalang bato na tila bantay ng panahon.
Pero ayon sa alamat ng mga sinaunang katutubo, ang Ile ay hindi basta kuweba. Ito raw ay isang nilalang. Ayon sa matandang salinlahi, ang kuweba ay dating dambuhalang nilalang na nagngangalang Alon, isang tagapangalaga ng mga espiritu ng kagubatan at karagatan. Isang araw, dumating ang mga bagong tao, ang mga unang tribo na naglakbay mula sa ibang pulo. Pagod, gutom at sugatan. Humingi sila ng tulong sa kalikasan. Naantig si Alon, kaya pinahintulutan niya ang tribo na tumira sa paligid ng kanyang katawan, ang kuweba. Kapalit ng proteksyon, hiningi ni Alon na igalang ang kalikasan at huwag sirain ang mga hayop at halaman sa paligid. Ngunit lumipas ang panahon at ang bagong henerasyon ng tribo ay nakalimot. Sinimulan nilang hukayin ang lupa, pumutol ng punong kahoy at pumatay ng hayop para sa kasiyahan. Nagalit si Alon. Isang gabi ng malakas na bagyo, yumanig ang lupa. Mula sa kailaliman ng kuweba, narinig ang isang matinis na iyak. Ang huling paalala ng nilalang na minsang naging mapagbigay. Kinabukasan, bumukas ang bagong lagusan sa loob ng Ile at natagpuan ang mga sinaunang buto ng tao at hayop. Tila ba mga alaala ng parusa at paalala ng nakaraan. Hanggang ngayon, ang mga arkeologo ay nakakakita ng mga kasangkapang bato, buto at palamuti sa loob ng kuweba ng Ile. Ngunit para sa matatandang katutubo, alam nila ang totoo na ang kuweba ay buhay. Isa itong nilalang na hindi kailanman lumilimot. Kwento ng batong sandata ng Cagayan Valley. Sa may tabing ilog ng Cagayan Valley, kung saan ang tubig ay dumadaloy mula sa kabundukan patungong kapatagan, naninirahan ng isang sinaunang tribo na kilala sa galing sa paggawa ng mga sandatang bato. Isa sa pinakabantog sa kanila ay si Aruan, isang mandirigmang tagahasa at tagapukpok ng matatalim na sandata mula sa batong panabas. Araw-araw, umuupo si Aruan sa ilalim ng punong balete. Bit-bit niya ang mga batong nahuhukay mula sa ilog. Madilim, matigas, at parang may sariling buhay. Dito niya hinuhubog ang mga balisong na bato, sibat na may matulis na dulo, at mga kutsilyong pantadtad ng karne ng usa o baboy damo. Ngunit isang araw, dumating ang ibang tribo mula sa hilaga. May dala silang apoy at galit. Naghahanap ng bagong teritoryo. Naganap ang isang sagupaan. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Aruan ang kanyang pinaka-espesyal na likha. Isang sandatang bato na inukit ng 3 araw at 3 gabi na tinawag nilang batong agimat. Habang umiikot siya sa gitna ng labanan, tila sumisigaw ang hangin sa bawat hampas ng kanyang sandata. Nagwagi ang kanilang tribo, ngunit hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi sa husay ng likha. Isang patunay na sa panahon ng bato, ang sining ng paggawa ay kasing halaga ng tapang. Makalipas ang libo-libong taon, natagpuan ng mga arkeologo ang mga sandatang iyon sa kuweba ng Callao at sa tabing ilog ng Cagayan, mga ebidensya ng talino at teknolohiya ng mga unang Pilipino. Ngunit sa puso ng alamat, ang batong agimat ni Aruan ay hindi lamang sandata, kundi simbolo ng karunungan, paglaban at pagkakakilanlan. Ang unang tao sa Tabon Cave. Sa baybayin ng Quezon, Palawan, sa isang mataas at lihim na kuweba na ngayon tinatawag na Tabon Cave, unang nanirahan ang mga ninuno nating sinaunang tao. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Ayon sa alamat ng katutubo, si Amang Tabo ang unang nilalang na nanirahan sa kuweba. Isa siyang matalinong lalaki, marunong gumamit ng apoy,
at bihasa sa paggawa ng kasangkapang bato. Kasama niya ang kanyang pamilya, si Ina Alon at ang kanilang anak na si Tala. Sama-sama silang namuhay sa loob ng kuweba, ligtas sa unos, hayop at gutom. Tuwing madaling araw, lumalabas si Amang Tabo upang manghuli ng hayop gamit ang matulis na sibat na ginawa niya mula sa bato. Si Ina Alon naman ay nangangalap ng bunga at ugat sa kagubatan, habang si Tala ay natutong gumawa ng palamuti mula sa kabibe at buto. Ngunit hindi laging payapa ang paligid. Isang araw, lumindol. Bumagsak ang bahagi ng kuweba. Muntik na silang mabaon, ngunit nagtulungan sila upang makalabas. Pagkatapos nito, iniukit ni Amang Tabo sa pader ng kuweba ang hugis ng kamay ng kanyang pamilya bilang alaala ng kanilang pagkaligtas at pamumuhay. Libo-libong taon ang lumipas, natabunan ng lupa at panahon ang kanilang mga bakas. Hanggang sa taong 1962, nang matagpuan ng mga arkeologo ang buto ng sinaunang tao, ang tinatawag nating Tabon Man. Kasama ang mga kasangkapang bato at palamuti, naging patunay ito ng unang yugto ng buhay sa Pilipinas. Ngunit para sa matatandang tagapagsalaysay ng kwento, alam nila ang totoo na sa loob ng Tabon Cave, hindi lang mga buto ang naiwan, kundi alaala ng unang pamilya ng Pilipinas at ang tatak ng unang taong Pilipino. Ang kasaysayan ay hindi lamang koleksyon ng mga petsa at pangalan. Ito ay mga kwento ng tao, ng kanilang pag-ibig, takot, tapang at pananampalataya. Sa panahon ng bato, makikita natin na kahit walang mga monumento o aklat, ang ating mga ninuno ay may sariling sining, agham at pagkakakilanlan. Ang kanilang mga yapak, kahit matagal nang naglaho, ay nananatiling gabay sa kung sino tayo ngayon bilang mga Pilipino. Kung ang mga bato ay nakapagsasalita, ano kaya ang kanilang ikukwento tungkol sa ating pinagmulan? Marahil ay ikukwento nila ang ating talino at tapang, ang ating koneksyon sa kalikasan, at ang mga halagang hindi natin dapat kalimutan, ang pagkakaisa, paggalang sa kalikasan, at ang pagtanaw sa nakaraan bilang gabay sa hinaharap. Kung gusto mong mas kilalanin pa ang mga misteryo, alamat at kasaysayan ng ating bayan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga. I-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming kwento na tiyak na magpapaisip, magpapaindak at magpapamangha sa'yo. I-like ang video kung ikaw ay nahanga sa ating mga sinaunang ninuno at i-share ito para mas marami pa ang makaalala at makakilala sa ating pinagmulan. Mag-isip, magtanong at tuklasin.